Amen. Praise God. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon ng Diyos na buhay. Hallelujah. Oh God, you are alive in this church. Amen. Thank you Lord for your Holy Spirit. Salamat po muli at sa pagsama niyo po sa amin sa araw na ito. At sabi nga ni Pastor Joey ay maiksing pagpapakilala lang dahil alam ko maiksi rin yung limit natin na mag-message. Ako po ay datihan na rin pong nag-preach po doon sa Saudi Arabia. Kasama ko si Pastor Renel through Kuya ano pala si Alan, yeah. Alan Abigay. So nagkakilala po kami ni Kuya Alan, nakasama po kami doon si Pastor Alan at si Pastor Renel ay kakilala rin niyo po si Pastor Alan doon. So praise God at alam ko na sa araw na ito ay hindi pa aksidente na narito po ako. Amen. Pinagtagpo po tayo lahat dito upang isa lang po ang ating gagawin kundi po ang maglingkod sa Panginoon. Amen? At maglingkod sa ating Diyos na buhay. Ano po na may gagawin ng Lord sa atin sa araw na ito? Excited na po ba ang lahat? Amen! Ano po ba yung joy sa inyong mga puso sa araw na ito? Sa pinagdasin sa pati. God sets you free. Ayan. God sets you free. Yeah. I am free indeed. Amen. I am free indeed. Amen. So, the title of the message is Having Joy in the Midst of the Storm. Amen? Amen. So, noong last 2 weeks ago, si Pastor Renel ay nag-mensahe about the storm din, and then may ano pa, yung nasira pa yung bangka, di ba? Na shipwreck. Amen? So, paano naman to magkaroon po tayo ng joy pag dumating po yung time na yon, no? Na yung storm sa ating buhay. At may tatlo po tayong points dito. The first one is if we need the joy in Christ, we need the presence of God. Amen? And the second one is we need God's providence. And the third one is we need God's perspective. So ang verse po natin sa araw na to ay matatagpuan po sa Philippians 1:12-26. Ito po ang pagkasulat po ni Apostle Paul doon po sa Philippian Church. So kung meron po kayong Bible, ay makipagbukas po kayo, magbasa po kayo sa atin. Kung wala po, ay narito po sa harap. Verse 12, Now I want to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I'm put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing the way they can stir up trouble for me when I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice, for I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or death. For to me, to live is to Christ, and to die is gain. If I am to go and living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress in joy in faith, so that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me. God bless the message of His Word. Tayo po ay umupo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Patuloy kaming
lumalapit sa inyo at ina-acknowledge po ang inyong forgiveness sa amin. Lord, apart from you, we can do nothing. We ask the Holy Spirit na kayo po ang magsalita po sa aming kalagitnaan. Sa araw ito, buksan niyo po ang aming puso, Panginoon, upang makinig po ng inyong salita at hindi lang po nakinig, Panginoon, kundi maisa pamuhay po namin ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, praise God. Praise be to God. So this one is, we know that we go through the seasons of life, just like a weather, di ba? Meron dito sa Amerika, winter, spring, summer, and fall. Sa Pilipinas, dalawa lang, which is tag-araw at tag-ulan. Amen? So in our life, there will be a time that will become stormy, windy, cloudy, and rainy season. Ganun po ang buhay. Sabi nga ni, pumanaw na si Ernie Baron, di ba po yun? Ang buhay ay weather. Pero dumadaan po sa ating buhay ngayon. Pansamantala lang po lang. Yan. Wala mong permanente sa mundong ito. Amen? Amen. Kaya lahat ng pinagdadaanan natin, dadaan lang po yan. Temporary lang po yan sa ating buhay. Kaya lahat ng bagay makakaya po natin dahil ang ating pong tuon ay nakatingin na doon sa future na inanda sa atin ng Panginoon. Amen. Doon po sa ating Diyos, makakasama po natin siya habang buhay. Actually, nag-prepare na po siya ng bagong earth po sa atin. Pagdating po ng araw, makakasama po natin siya doon po sa mga tumanggap po sa Panginoong Jesus, nabigyan ng buhay na walang hanggan. So, ang buhay natin ngayon ay dumadaan lang. But we could say that we could nullify the fact that God is still God. Amen? Amen. Ika nga, sabi nila ay weather lang nga. Let us always put in mind that our mind and heart that God will never give up on us. Sino po naniniwala na hindi po sumusuko ang Diyos sa atin? Amen. Amen? God will never give up on us because you are not special. Hindi dahil special po tayo. Hindi dahil tayo ay mayroon pong talento. Hindi po dahil tayo ay mataas ang ating pinag-aralan. Hindi dahil masipag tayo sa church. Sabi nga ni Pastor Joey kanina, dahil yung puso natin. Mahal natin ang Panginoon. Dito siya tumitingin sa atin. It is not because we are strong. It's simply because Jesus Christ, what was made on that cross, ano po yung ginawa niya po doon? Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Amen? Kaya po, ito po ay nakikita niya sa atin na tayo po ay victorious dahil nandun ang Panginoong Jesus na nanahan po sa atin. Amen po ba? Amen. Okay, so you know that you are overcomer. And if you know that if you go through this tough time in your life, God is telling you, come on son, di ba? Come on my daughter, you can do it. I believe in you. Sabi mo sa iyong katabi, I believe in you. Parang walang tiwala. Actually, yung mga anak ko, ganyan, lagi nang sinasabi, Mama, Papa, we have spelling bee. Oh, you can do it, I believe in you. Di ba? Ina-encourage tayo. Ini-encourage natin ang ating mga anak. Oh, so, for God's glory, sumasama po sila sa mga spelling bee. Praise God! At sila po ay nagcha-champion po doon for the glory of God. Sila pong dalawa. Because yun po yung power ng words. You can do it, I believe in you. Lagi tayo nagpipray na ask wisdom from God and He will give it to you. Anak po tayo ng Diyos. Amen? Amen. We should not be the tail, but we should be the head. Amen? So yun po dapat, I believe in you. Ini-encourage po natin ating mga anak. Eh kung sinasabi mo sa yung anak na, ay wala, hina ka hindi ka, di ba? So yung negative po, binibitaw natin, iisipin po nila yun. Paano sila magiging successful sa buhay kung sinasabi mo gano'n, wala akong tiwala sa iyo. Hindi ako nagmana sa iyo, hindi ka, ako magaling ako, di ba? So kailangan sabihin natin yung nakaka-encourage po sa ating mga anak, sa ating pong mga kapatid. At sabi ng Panginoon, I believe in you. Mga kapatid, if we become Christian,
it does not guarantee that everything in our life will be smooth sailing. Amen? Ang guarantee is that, sabi po rito sa Bible, in John 16:33, in this world, di ba, you will have many troubles. Sa mundong ito, marami pong kaguluhan. At sabi po ni Pastor Kevin Marty, Lou, about what is the difference between joy and happiness. Happiness is based on circumstances, but joy is based upon the Lord. Amen? So, happiness ibig sabihin na you are happy or people are around you. Ang saya-saya! Di ba? Ganun, di ba? Sa Saudi kami, lagi kaming doon, ayaw nang umuwi, di ba? Dahil may fellowshipping pa. Pero paano kung nagsiuwian na sila? Diba? Paano kung wala ng party-party? Paano kung mag-isa ka na lang? Naiwan ka na lang? Nandun pa rin ba yung happiness sa'yo? Nag-change po yan. Di po ba? But sabi rito, yung joy ay para siyang thermostat. Diba? Mayroon po illustration dyan na yung thermometer, yan po ay yung parang happiness. Kita nyo, you see the face with the red color? Yeah, yun. So malungkot siya, thermometer, yan po yung happiness. Pag umakyat siya, ay masaya. So bago-bago po yung condition po natin. Pero yung joy, ay in-illustrate po dito ay like a thermostat. Na ibig sabihin noon, ay naka-steady lang po siya doon sa pag sinettings po ninyo. Ilagay sa pangalawang slide. Nandun nga tayo. Amen. So, makikita natin dito na kapag thermostat siya, dapat ikaw yung magre-regulate ng settings na yun, hindi ka mahahawaan ng iba dahil mayroon kang joy sa puso mo. Amen? The joy in Christ. Sabihin mo, joy in Christ. Joy in Christ. Amen. So ito po yun. Mayroon pong sa Guinness Book of Record na yung pinakamatagal na mag-smile. Alam niyo po ba kung ilang oras siyang naka-smile lang ganyan? Alam niyo po ba kung nakalagay sa Guinness? 10 hours and 5 minutes, nakaganon lang siya. Naka-smile lang. Ayan, si Lisa Lester is a little girl. Oh, kaya niyo yun? Baka kaya niyo po yun. So, naka-smile lang siya. So, for 10 hours. And then, after that, she stopped smiling. Ganun lang, that's happiness, di ba? Pero yung joy, constant po yun sa Panginoon dahil nilagay niya lang po sa puso natin. Amen? Amen. Yung joy in our hearts. Sabi rito sa shortest verse in the Bible, di ba? Ano ba yung shortest verse in the Bible? Jesus wept. Mali daw po yun eh. Sa Greek, ang shortest verse in the Bible daw po ay rejoice if evermore. Ayun, sa 1 Thessalonians 5:16. The shortest verse in the Bible in Greek is 1 Thessalonians 5:16. Sabihin natin, rejoice evermore. Rejoice evermore. Ayun, amen. So, wag na kayong umiyak. Di ba? Jesus wept, di ba? Dapat mag-rejoice tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. So, happiness is born in the mind, but joy is born in the heart. So, bibilisan na po natin. Pasok na tayo sa marami pang po rito, pero punta na po tayo sa first points po natin. Okay. So, we have that joy in Christ Jesus if we believe and experience these three things. The first one, yung na-mention ko po kanina is, we need to know and understand God's providence. Sabihin niyo po, God's providence. God's providence. Ayun po. Whether bad things or happen to good people and good things happen to bad people, minsan di natin maintindihan yon. But God will never change. God is still sovereign. Hindi pa rin nagbabago ang soberenya ng ating Panginoon. God is still God. He will always remain God. Kaya naintindihan natin si Paul, binasa po natin yun na siya po ay nasa kulungan.
he perfectly understand God's providence in his life. Pag sinabi nating God's providence, it is the will of God for your life, and it's also the protective care of God. Ngayon, ilan po sa atin ang may alam na kung ang Diyos ay nasa side po natin, ay ingatan po tayo ng Panginoon. He will protect you. He will never give up on you. He will give you the courage and give you the grace to go through the storms in life. And Paul understand this in his life. At sinabi po niya rito sa Philippians 1:12, "Now I want you to know, brothers and sisters, that what's happened to me has actually served to advance the gospel." The Bible even says here that he was beaten up, shipwrecked, he was stoned to death, and now he was in prison. And he said, what happened to me was actually serving the advancement of the gospel. Alam niyo po, alam niyo po na nakita niya yung will of God sa kanyang buhay, na hindi siya nagtatanong sa Diyos na, Lord, bakit nandito po ako sa kulungan? He knew first na yung na-encounter niya ang Panginoon, he will suffer much for the sake of the gospel of Christ. As a result, in verse 13, it has become clear throughout the whole place and the guard that everyone else that I am in chains of Christ. So ang ibig niyang sabihin, yung mga Roman guards, yung mga centurion, nakita nila yung buhay po ni Paul. He suffered in prison. Sad to say, kapag nakaranas na po tayo ng inconvenient po sa ating buhay, when troubles comes, umaayaw na po tayo. Sumusuko na po tayo. Hindi kagaya ni Paul na nakakadena pa yata siya diyan eh. Na in fact, hindi talaga convenient yun, no? Habang nagsusulat siya sa Philippians, mga church, ay nakakadena po siya, naka-chain po siya. And sa Christians today, maayaw na sila, di ba? Ayaw na nilang magpatuloy sa Panginoon. And talagang our experience in Saudi Arabia is napakalayo po experience namin dito. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon, talagang kailangan, di ba, Pastor Renel, yung inconvenience mo, sacrifice mo yung convenience mo eh. Pagsundo pa lang po namin sa mga kababaihan, gigising po kami for the God's glory and grace lang po, no? Gigising po madaling araw, susundo po kami sa mga kapatid, ang layo-layo. Dala-dala pa namin si Baby Zoe that time. Kasi po, bawal po yung susunduin mo yung mga kababaihan na single, na ikaw rin ay single. So pag nahuli po kayo doon, ay kukulong kayo, ma-charge po kayo ng prostitusyon kasi hindi kayo mag-asawa, so kailangan sumundo ay couples. So yun po yung sakripisyo na alam po namin na kailangan gawin mo eh, dahil gusto mong maglingkod sa Panginoon. Nandun yung heart mo na mag-serve sa Lord. Amen. Nandiyan ba yung heart natin na mag-serve sa Lord? Dito po malaya po tayo. Malaya po sa Pilipinas, pero sometimes, di ba, ang hirap mag-ano kasi wala yung puso eh, kapatid. Wala po yung heart natin. Yung dapat makita po sa atin. At kung makita po natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay, hindi po mahirap maglingkod sa Panginoon. Okay, so let's read again the Philippians 1:4. Because of my chains and most of brothers and sisters have become confident in the Lord, and dare all the more to proclaim the gospel without fear. So most of the brothers and sisters, they are free. Kung si Paul nga nasa prison, he was also bold to proclaim the gospel. Then, what about us, no? We are free. Diba? Doon talagang patago po yung po namin, pagsaserve sa Lord. Di ba, Pastor? Talagang kapag merong sa inyo doon, nagturo o nagchuchu ba tawag? Nagturo, mahuhuli po kayo doon sa loob, doon sa underground basement. Mga Saudi po yun. So pag pinasok po kayo ng mga religious mutawa, ang tawag po doon yung mga pariseo nila. Di ba?
Pag nakapasok sila sa loob ng underground church, pag sinabi underground, yung mga basement na ginagawang titipo ng private church doon sa Saudi. So kapag nakapasok sila, ang unang huliin yung nakatayo rito sa pulpito. Either presider ka man, MC ka man, di ka pastor, pag nakatayo ka dyan, ikaw unang dadakipin. Kung medyo sipag-sipag po yung mga pulis, lahat kayo huliin, ikukulong po kayo, and then pagkatapos kayo kulong, i-deport po kayo sa Pilipinas. Ganun po ang paglilingkod po namin sa bansang Saudi Arabia na hindi po biro-biro. Because by the grace of God, praise the Lord, hallelujah, palapakan natin ang Panginoon na kaya po namin yun. Dahil po sa aming pananampalataya sa Panginoon na hindi po kami iiwan at hindi po pababayaan ng Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. So, ito po yung si Apostle Paul din. Ay, gusto na niyang di ba, lumisan na lang, kuhain na ako, Lord, kuhain mo na ako, pero hindi niya po maiwan po yung iglesia, no, sa Pilipay. At kailangan talaga niyang ipakita yung kanyang pagmamahal sa iglesia yun, na kailangan i-preach po yung gospel. No? We should not limit God, and let us continue to preach the gospel saan man tayo dalhin ng Panginoon. Kaya po nung nagbakasyon po kami by God's grace ulit, ay hindi lang po nagbakasyon lang po kami doon, kundi ginamit po tayo ng Panginoon na mag-message po doon sa mga churches. And then kahit nasa bahay na gusto mo na lang humilata, magpahinga, pero yung ba kapag tinatawag ka ng banal na espiritu na share mo itong gospel sa mga tao ko, kailangan natin yun, tumugon po tayo doon sa pagtawag ng Panginoon. So, noong paggawa po kami ng tubig, kasi di ba poso lang yung tubig natin sa bahay noon, medyo malagkit. Kaya nagpatawag po kami ng mga plumbers na gumawa po doon. Ilan po sila doon? Mga 6 po sila. So, nung natapos po yung tubig na yun, pinaayos po namin, nagkaroon po ng tubig. Praise God, blessing po na nagkaroon po kami ng malinis na tubig. Sinamantala na rin po namin yung chance na yun, na ibahagi po yung salita ng Diyos dito po sa mga kapatid po natin. Praise be to God. Binigyan nga kami ng literal na tubig, ang Panginoon nagbigay naman sa kanila ng buhay na tubig. Tinanggap po nila ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. So purihin ang Panginoon. Huwag po tayong maghinawa o yung mag-share lang po tayo ng gospel ng Lord pag tinatawag po tayo sa ganyang aspeto ng buhay. So si Joseph, he is one of the favorite father of Jacob, no? Because he was the favorite, the brother was envy and sold him to slavery. Meron siyang vision from God. Alam niyo, may providence ang Lord sa kanyang buhay. Alam niyo po yun. So kapag mayroon pong, alam po natin na mayroon pong provision o providence ang Lord sa buhay natin, ay steady lang po tayo kapag dumarating po yung storm sa ating buhay. Ganun pong ginawa ni Joseph dito po at nung sinabi niya sa kanyang mga kapatid na one day the sun, the moon, and the stars will bow down to him. Mayroon po illustration po na ayan, 11 stars, siya yung pang 12, siya yung bunso. So, nung sinabi niya yon, ay nagalit po sila sa kanya, jealous po sila sa kanya, and they sold him to slavery, and he was put in prison. He was accused, pero dumating yung pagkakataon na naganap po yung purpose ng Lord sa buhay niya. Kaya sa mga dinagandang nangyari sa kanyang buhay ay will pa rin ni God yun para maganap po yun at ginawa po siyang governor of Egypt. At ngayon natatakot po yung mga brothers niya na sa kanya pagigantihan po siya, di po ba? At si Joseph dahil sa kanyang ginawa, sinabi niya ito na because of God's providence sa kanyang buhay, sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done of savings of many lives. Amen? May nakagawa na po sa inyo na hindi maganda. Masasabi pa natin ito sa kanila.
Ginawa mo ako ng hindi maganda, pero God intended it for good para ma-accomplish yung kanyang will sa aking buhay. At kaya po, dahil doon, ay naligtas ko yung kanyang pamilya at even the Jews. Okay? So baka tinatanong natin sa ating sarili, yes, God used Paul, God used Joseph, and your will was fulfilled in their lives. But what about me, Lord? I'm still in this condition. Ano ba ang benefit sa akin pagdating ng storm sa aking buhay? At pinaalala po tayo ni James ulit dito sa James chapter 2 verse 4 that it says, consider it, but sabay-sabay po natin basahin, consider it pure joy, my brothers and sisters, whatever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan po ang secret po ni Paul, secret po ni Joseph, at yan rin po ang dapat nating angkinin. So kung maintindihan po natin yung providence ni Lord sa ating buhay, no? There will be people affected, pero ang ating buhay will grow mature and not lack anything, any good things, because you are under God's provision, God's protective care of the Lord God Almighty. So, the second na po tayo, we need to believe or experience God's presence in our life. When we talk about presence, this is state of the fact of existing or occurring or being present in the place. Do you believe that God is here? Amen? God exists. Pag sinasabi ng mga ibang tao, God, si God naman, di nag-exist yan eh. Hindi ako naniniwala dyan. So naisip nyo ba kung yung sun and the earth will magkukulay ba yan? Pero God exists. Dinisign po yan ng Panginoon. No, ilang miles ba yung how many miles yung layo po ng earth sa sun? Sabi rito, 93 million miles. So God is behind it. Amen? And He is control of everything. Amen. He is still our creator. Dapat ma-overwhelm tayo kapag nandito ang presensya ng Panginoon. Para siyang watch, no? Yung watch na someday somebody created that watch. Hindi naman Big Bang Theory na, mayroon ng clock. Di ba? Mayroon pong creator dyan, mayroon pong designer. Di ba? So ito pong ginawa ng Lord, ito pong mundong ito, dinisign po ng Panginoon yan. Really, God exists. Praise God. So minsan hindi mo maramdaman na may storms ka pala sa buhay mo, di ba? Because God exists in your life. Amen. Nandun yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Ay, dumadaan pala ako sa storm. Hindi ko alam Kasi nandun yung presensya ng Lord sa buhay po natin. Amen? Amen. Kalapitin mo ang kasama mo, nandyan si Lord. Huwag kang mag-alala. Amen. Oo nga, may storm pala ako, may utang pala ako. May utang pala ako. Hindi ko nakalimutan. Iba naman yun. Because if we have problem that's so big like a mountain, sino pong nag-create ng mountain? Ang Diyos. Amen? Mas malaki po ating Diyos sa buhay. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So the Bible says here, in His presence, there is fullness of joy. Amen. Praise God. Amen. Praise God. The Bible says that the joy of the Lord is my strength. Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. Pag-gising natin ng umaga, dapat yung pagpasok natin sa trabaho, no? The joy of the Lord is my strength. Dala-dala po natin yun hanggang matapos ang ating trabaho. Amen. The joy of the Lord is my strength. Pagdadrive natin, paghuhugas natin ng pinggan, paglalaba, pag-aalaga ng bata, the joy of the Lord is my strength. Pag-aalaga ng pasyente, the joy of the Lord is my strength. Oh, glory to God. Sabi ni Paul, I know that through your prayers and God's provision of the Spirit, Philippians 1:19,
of Jesus Christ, what was happened to me will turn out for my deliverance. Makita natin dito na si Paul was convinced that through our prayers, God is able to rescue him. So mahalaga pinagpipray natin ang mga pastor. Amen? Pinagpipray natin sila Pastor Joey, Pastor Renel. So makita natin dito si Paul was convinced that through prayers he was able to rescue. The question is now, are we convinced that through our prayers, God is able to provide our needs? God is able to heal us when we are sick? God is able to comfort us when we are hurt? If we need salvation today, no, marireceive ng ating mga kapatid, ng ating pamilya yung salvation, magsisend siya ng messenger sa Lord dahil mayroon pong nananalangin po sa atin. Amen? Kaya huwag po tayo manghinaw, magdasal at manalangin po sa Panginoon. So, nakakalungkot po sa mga Kristiyano, they are overwhelmed with the awesome problem in their life. And we tell God how big our problem. Lord, napakalaki ng problema ko. Ang dami kong problema. Ang dami kong kailangan ayusin. Lord, nasaan kayo? Kailangan kita. But instead, na sinasabi natin that how big our problems, turn away around and let's tell that how big is our God. Amen? Amen. Let's say, my God is greater. Let's say His awesome in power. Amen? God is higher than any problems that combine on earth. Sabi nga ng pastor, naalala ko doon, huwag mong problemahin ang problema. Hayaan mo ang problema sa problema. Yes. Sa English, pag tinaintindihan, don't not problem the problem, let the problem the problem. So wala ka nang kinalaman po doon. Problema po yun ng problema. Praise God. So, but instead sabihin natin, God is great. Napakalaki ng Diyos sa ating buhay. Salamat po yun. God is great. Amen. God provides. Providence. Amen. So if you speak faith, my God will continue to deliver me from this. At mayroon binabanggit si Paul sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. So minsan ay gagamitin ng Diyos yung ating kahinaan. God will use our weakness because God will provide strength in our weakness. Amen? The Holy Spirit helps us in our weakness. It is only by the grace of God I cannot stand it. No, hindi ako tayo rito sa likod ng pulpitong ito kung wala yung grace ni God. It's all by the grace of God. Kaya po tayo nakakatayo sa likod ng pulpitong ito na kaya humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, itago niyo po ako sa banal niyong cross. Si Lord lang dapat makita po sa ating buhay, mga kapatid. Wala po tayong dapat ipagmalaki. Si Lord lang dapat ipagmalaki natin sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang Lord. I cannot stand here at the back of this pulpit. It is by the grace of God. At sabi rito, God chooses the foolish in this world to shame the wise. Tama naman puro, no? Kaya minsan inisip natin, foolish ako Lord, weak ako. Pero minsan tinatawag po yung mahihina. Para pahiyain po yung malalakas. Pahiyain po yung mga proud, mga kapatid. So, let us let's ask God to equip us and empower us to accomplish His will. The third, malapit na po mga kapatid. Time up na po ba? Last na. Last track. So, the last one is, para ma-receive po natin yung joy ni Christ, we need to understand and know God's perspective. Sabi natin, perspective. Perspective. Amen. So ano bang perspective? It's a particular attitude or point of view when you go through tough times. Lord, what is your point of view? Kaya nga sabi ni Paul, for me to live is to Christ, and to die is gain. Nakita niya yung perspective sa kanyang buhay na namumuhay lamang ako sa Panginoon. Kung mamatay ako, sa Lord pa rin ako. Ma-rapture ako, sa Lord pa rin ako. Maglingkod ako, sa Lord pa rin ako. To die is gain. So, ito po yung iniwan ni Paul. If I want to go labor in the body, this will mean fruitful labor for me, yet what
What shall I choose? I do not know. I am torn between the two, and I desire to be depart and be with Christ. Yet, it's better by far. Si Paul, nakita niya yung first different perspective in life. It's not about Paul. It's not about him. It's about Jesus. Sabi natin, Jesus. It's about Jesus. And then, others. And last, it's about ourselves. We should ask the question, Lord, ano po yung perspektibo mo sa yung nangyayari sa akin, Lord? Rather than sabihin natin, Lord, di ko na kaya, rapture na lang ako. Kuhain nyo na lang ako, Panginoon, take me out of this dark, my Lord. Kanta yun na. Okay? So, understand and believe God's perspective in your life. And the last verse here is Hebrews 4:14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we possess. Remember yung araw po na nag-profess tayo yung faith natin sa Panginoon. The question is, are we still holding firmly to that faith? Lumipas man ng 1 taon, 5 taon, 10 taon. Sino na po ang nag-serve kay Christ dito ng 10 years mahigit? Taas ang kamay. Yeah. Praise God, di ba? 20 years. Praise God, si Pastor Joey talaga. 30, 100, praise God. Alam niyo po mga kapatid, sa Christian, yung history of Christianity, there are a lot of martyrs in the Bible, right? Because of their faith to God. Mayroon po mga nauna po sa atin na nakita natin na bakit kaya itong mga to, they're willing to die for Christ. Meron po silang pinangahawakan Di po ba? Meron silang assurance sa Panginoon. At kung ito ay meron silang pinangahawakan, hindi po nawawalan ng kabuluhan po yung sinakripisyo ng ating Panginoong Jesus na namatay siya at muli nabuhay at upang tayo po ay maligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, maligtas po tayo sa kamatayan, sa hell. Mayroon pong kabuluhan po yun. Kaya pag nakikita natin itong mga martyrs, sila Paul, sila Peter, ay tayo rin po ay dapat magpatuloy sa Panginoon. Amen? Amen. Magpatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. So, sabi rito, let us approach God's throne of grace with confidence so we will receive mercy, find grace to help us in our time of need. Understand God's perspective in our... May perspektibo po sila At dapat makita po natin yun. Para dumaan man yung mga pagsubok sa buhay, nandun pa rin yung joy, yung galak na maglingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi mawawala dapat yung joy sa ating puso. We think our plan were the best, but we found out that the Lord's plan were much better. We learned the hard way, but we must be thankful for all the lessons He taught us during the way. Yes, understand God's perspective. We have limited knowledge, even if we have to have the highest form of our degree or our knowledge, but it will fail if we compare the wisdom of God. That's why makakampan natin lahat ng yaman sa mundong ito. Happiness, mawawala rin po yung mga kapatid. Kailangan natin kagalakan. Kailangan natin ng joy sa ating buhay. At mananatili ito because the joy of the Lord is our strength. The providence ng Lord, siya ang magpupuno ng ating buhay. Kapag nandun po, naka-align po tayo sa will ng Lord. Minsan, milis tayo, kaya nahirapan tayo. Pero dapat patuloy tayong mag-align doon sa will ng Lord na mayroon pong joy sa ating puso. Hindi po tayo mahirapan kahit dumaan mga storm sa buhay natin. Nandun pa rin nakatindig tayo sa Panginoon. Amen? And I do believe may plano ang Panginoon sa iglesia pong ito. He will do signs, miracles, and wonders to this church. I declare na marami pa ipapagawa ang Lord.
Basta nandun lagi, dala-dala natin yung joy sa ating puso. Amen. Tayo po tumayo lahat at manalangin. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. We thank you, O God. Marami pong salamat sa inyo pong habag at biyaya, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, dahil sa inyong mga mensahe, O Diyos, na patuloy po kaming maglilingkod sa inyo. This is the joy in our hearts, O God. Lord, hayaan nyo na palakasin niyo po ang aking mga kapatid, O Diyos. We need your mercy, we need your grace, O God, para magpatuloy, Panginoon. Hindi po namin kaya ito kung wala naman po ang presensya. Anihin namin ang pagtitipong ito kung wala po kayo dito, Lord. Ganunin niyo po kami kung nandun yung presensya niyo. Because in your presence, O God, there's fullness of joy. Lord, right now we receive your providence. Lord, right now we receive, O God, your presence. Lord, ayusin niyo po yung perspektibo, yung pananaw po namin, yung point of view namin sa inyo, Panginoon. Naglilingkod kami hindi lang sa aming pansarili. Amen. Naglilingkod kami dahil yung puso namin, mahal namin kayo, Panginoon. Mabigyan namin kayo ng glory, O God. Nabigyan namin kayo ng respect, O Lord, dahil kayo lang po ang dapat na itaas sa aming buhay. Ano man po ang mga needs po ng aming mga kapatid sa araw na ito, Lord, we declare, Lord, na tinugon nyo na po in the name of Jesus. Kung mayroon pong nalulungkot, Lord, pasahin niyo po sila. Lagyan niyo po yung joy sa kanilang puso, Lord. I-comfort niyo po, Panginoon, nangangailangan po ng kalinga. Holy Spirit, touch each and every one of us today, O God. Lord, we continue to serve you, O God, with all our hearts, Lord Jesus. And we look unto you, O God, who is always the author and finisher of our faith. Salamat, Panginoon, and we release the blessing, Lord, today. In Jesus' name we pray. Amen. Lord,